So, ito po yung sinasabi ko sa inyo, no. Actually, mismo at pinatubo na gamit po yung mga parang moss, no. Decorative garden ideas tayo ngayon. Lagyan natin dyan. So, ayan, oh. Look. Tingnan nyo. Diba ang ganda? Hello everyone! This is Sir Misunahot, Nilidana Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's episode, ano nga ba pag-uusapan natin? Decorative garden ideas tayo ngayon. Pe-flex ko lang sa inyo, no? Meron ako nakitang design. Actually, lagi ko itong nakikita, no? Pero, tinitingnan ko kung paano siya gawin, ano? At makikita nyo mamaya dahil ito'y pinagsamang dalawang halaman. Isang fern at isang dischidia, no? Yan yung dalawang variety. And magandang-maganda siya. Yan yung papakita ko sa inyo ngayong araw na to. Tapos tingnan natin kung saan parte ng garden natin pwedeng ilagay itong aking mga nakitang creative garden ideas, ano? Yan yung pag-usapan natin ngayong araw na ito. At kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po, eto na, papakita ko na sa inyo, no. Nakakita na ba kayo ng mga ganito? Yan, nagkabuhol pa. Sa garden shop po kasi, madalas ako makakita ng ganito, no, pero hindi ko binibili, no. Kasi, parang wala naman ako paglagyan. Pero, ayan, ngayon, nakita ko, nagandahan ako. Sabi ko, kuha nga ako ng ilan. Tapos, ayan, hanapan natin ang pwesto dito. Ayan, pakita ko po sa inyo ng malapitan kasi ang ganda niya, oh, tingnan. Tapos, pag-isipan natin kung saan ko ipupwesto ito. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo, no. Actually, nakakatuwa siya kasi dalawang uri po ng halaman. Itong bird's nest na fern, yan yung nasa ibabaw. Tapos, meron siyang dischidia dito, ovata. Or ang tinatawag nating manaog kairog, ano, sa atin, ano. Ang ganda niya kasi parang sa isang puno po kasi, ayan, kita nyo, minount siya, no. Paano ba yung minount, ano? Yung parang nakadikit na siya dito mismo at pinatubo na gamit po yung mga parang moss, no. Ayan, tapos yan, pinag-ugat lang siya, kumapit na siya. I don't know kung ito'y isang buong puno tapos kinakat lang nila tapos nilalagyan nila dito ng alambre, no. Pero or baka naman cut na tsaka nila yan itatanim, ano. Pero ang ganda ng idea, no. Kasi yung kanyang itsura na parang nakasahod, yung fern ay maganda, tapos at the same time may lawit-lawit siya, no. Perfect na perfect siya sa hanging na lugar, no, or doon sa lugar na walang space pero gusto ng halaman, magandang maganda po ito dahil pwede nyo siyang isabit, no. Yung mga dischidia, nakakatuwa yan, ano, kasi itong fern din po, isa ring uri ng halaman na maganda yung simbolismo kasi ito po nagsasala din po ng dumi sa hangin, ano, at mga lason. So maganda po yan. Tas plus itong dischidia naman po, may simbolismo ng pagiging money plant or coin plant dahil dun sa kanyang bilog-bilog na dahon, ano. Kaya yung simbolismo din po nitong halaman na to is sobrang ganda, no, para sa akin. Plus madaling alagaan. Unang-una, kung yung lugar nyo po hindi masyadong maaraw, perfect na perfect po itong dalawang ito, no. Dahil bright light lang po, talagang mabubuhay po itong mga ito, no. At yan, kailangan lang po ito binabasa, ano, yung pinaka yan, kahoy niya, tsaka itong pinaka mga moss na yan, and yan, dapat binabasa para po mapanatili nyo yung ganda. Pero po ito kasi, yung ating mga fern at itong ating dischidia, sila po yung plants na talagang nakikinabang pagdating sa hangin, ano. Kasi po, considered as parang air plants, no, sila.
dahil nakakakuha sila ng mga bitamina, ng water sa air sa pamamagitan po ng mga lumalabas na roots sa kanila, no. So alam din natin yung fern, napakabilis tumubo niyan pag mga mamasa-masang mga lugar, talagang tutubo yan, ano. Makita nyo po itong ating mga fern na ito. Ayan po yung kanyang likod, no. Merong mga ganyan, no. Minsan sinasabi na dyan pwedeng mag-propagate, no, yung mga nalalaglag ng yan, kaya mabilis din silang dumami. So dapo ang tawag din nila dito minsan, ano. So ang ganda niyan kasi pag i-display mo sila, talagang makakadagdag sila sa mga wall na bakante, no, yung talagang walang design at plain na lugar. Maganda po silang isabit, ano. Plus kung halimbawa yung bahay mo gusto mong parang tropical landscape, pwede po ito, no, na gamitin. So ang regular price nito, nakikita ko merong nagbebenta nito ng 70, 100, minsan 150, depende, no, siguro dun sa kung pang ilang salin na, no, or kung pang ilang seller na sila. Pero sabi ko sa inyo, pwede kayong kumuha nito, no. Kaya lang ako, wala akong minsan oras. Gusto ko ring i-try at medyo limited lang kasi yung plants ko, pero eventually isusubukan ko po itong gawin, ano, kasi ang ganda nung kanyang idea, no, na pagsamahin yung dalawang plants, no, para mapakabuo ng isang magandang plant styling, no. So ngayon hanapan natin to ng pwedeng paglagyan, ano, sa ating garden. Tapos tingnan natin kung ano yung magandang idea sa kanila, no, ng pagdi-display. So una ko nakita, napansin itong aking coco tower dito. Medyo nagputol na kasi ko dyan, ano, kaya hindi na nalagyan yung ibang space. So meron pa ditong space na walang nakalagay. So ang bala ko ngayon is lagyan itong ating design na ito at ikabit natin dyan, ano, dito sa ating coco tower. So pihitin lang muna natin yung pinaka-alambre niya para doon nakaharap. So ayusin lang natin muna yan. Ayan, tingnan natin kung paano natin ilalagay. So ayan po, ano, yan, lagay natin dyan. So ayan, oh, look, tingnan nyo, diba ang ganda. Tapos lagyanan pa natin dito ng isa. Dito naman sa side na to, ilagay natin yan. And ayan. So ganyan yung ating idea dyan. And ayan. So kapag tumaas na to, pwede naman tanggalin siya. Pero for the meantime, perfect na perfect po yan dito kasi meron tayong net dito nasa sala doon sa init. Tapos itong diskidya natin, yan, tsaka maganda kasi dito yung ating pinaka coco cubes talagang naiimbakan ng tubig, ng moist, no, and perfect na perfect yan sa kanila. So ganyan po yung gagawin natin dito sa ating display na yan. And yan, ilagay natin siya pa ganyan para maganda yung ating coco tower. Dun sa drip wood natin, lagyan din natin, ano, yung mga natira. And samahan nyo ako. So sa ating mga drip wood po, pwede rin po natin ilagay yan. And pwede natin yung ilagay ng ganyan. Yan, o, kita nyo, diba? Ang ganda ng itsura niyan. And dito rin sa side na to, lagyan natin. So ito natin ikabit, no? So medyo may taas-taas na ganyan. So ayan, perfect na ilagay siya sa mga drip wood. Or kung meron naman po kayong plain lang talaga, no, na part sa inyong bahay, pwede nyo pong isabit yan, ano, at magandang home decor po yan sa inyo. So ayan yung ating napakagandang design, ano. And I hope kung halimbawang magustuhan nyo yung ganitong pinakita natin, talaga naman pong maitry nyo yan, ano. Maaari kayong maghanap yan. Hindi ko lang alam kung anong tawag, ano, doon sa arrangement na ito. Pero lagyan nyo na lang siguro
fern and manaog kairog, baka sakaling lumabas ano. Pero sa mga garden shop makikita nyo po yung pasabit-sabit lang, no, at makakita po kayo ng ganyan and makakabili po kayo, no. So ayan po yung ating plant decor na ibinida ngayong araw na ito, yung napakaganda nating fern na meron pong manaog kairog. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video for today at nakita nyo na po yung ating magandang garden idea na yan. At I hope meron kayo natutunan at nagandahan kayo sa ating video for today. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. No? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!